Welcome back to our channel. Our lesson for today is about shade and shadows in building. How you gonna put the shade and the shadow with respect to the light source, at kung paano mag-drawing or magdibuho ng 1-point perspective, also 2-point perspective and 3-point perspective na building using basics, gamit ang basic lamang na technique or method. Tungayan sa mga video na ito, sa susunod na pages ay meron kayong makikitang mga magandang tutorial on how to sketch and draw perspectives of buildings. Kasama na doon ang shading at saka paglagay ng shadows. Maraming salamat! Ating tingnan ang video clip na ito kung paano mag-drawing ng 1-point perspective using pencil at paano ito lagyan ng shade and shadow. Ang unang gawin natin ay gagawa tayo ng horizontal line. Hatiin natin yan sa gitna at doon natin ilagay muna ang kalahati ng facade or harapan ng building, at using 1-point perspective, yung sa kaliwa na tuldok ay diyan natin malagyan ng side ang building, at ang side na yan ay tinatawag na perspective side of a building. Yung harapan niya ay parang elevation lang, straight lang yung horizontal lines, walang angle, pero yung merong vanishing point sa likod, doon meron ng angle na makikita ang building. Kaya kung tingnan ito ngayon ay may tuturing na ito na isang perspective of a building kasi gumagamit siya ng 1-point perspective yung tuldok doon sa likod. Ngayon, pag natapos na natin ang box type ng building, ay atin na yan lagyan ng details. Ang windows, sa harapan niya merong kahoy, kaya kailangan marunong talaga tayo mag-drawing ng kahoy na overlapping, kasi ang mga kahoy ay nag-overlap ang mga sanga niyan, at iba-iba ang kanilang tinatawag na picture plane o ang layo, distance or depth ng bawat kahoy. Kaya itong kahoy na nasa unahan ay mas malaki siya at yung sumunod sa kanya ay medyo maliit, at yung nasa left side sa likod ay mas maliit kaysa dalawang kahoy. Ang architectural na kahoy ay hindi masyado nilalagyan ng detalye. Wala gaanong dahon kasi kung ikumpleto natin pag-drawing ang kahoy, makakaagaw yan ng atensyon ng building. Kasi ang subject natin ay building, kaya ang ating lagyan ng maraming detalye ay itong building kaysa kahoy. Ngayon, umpisahan na natin ang paglagay ng shades sa mga bintana, sa canopy, at sa mga moldings para magmukha na itong 3-dimensional. At kung inyong na-notice or napuna, yung glass effect ng window ay nasa technique yan ng shading. Huwag nyo lahat itiman ang window para ito'y merong glass effect. At ang shadow naman ng mga kahoy, yan ay
makikita din sa harapan ng building. Kaya huwag kalimutan na yung mga shadow ng mga kahoy ay tumatama yan sa building. At ang shading ng building, of course, ay mas darker dito sa left side kasi ang sunlight ay nasa bandang upper right corner, nasa itaas ng right corner. Okay, so tapos na tayo sa shade and shadows of 1-point building. Ngayon ay punta na naman tayo sa 2-point perspective drawing. Dalawang vanishing point na ang ginamit dito, yung left saka right vanishing point. Yung mga tuldok sa horizon line, yun ang vanishing point. At lahat ng linya ng building ay diyan galing sa vanishing point 1 at vanishing point 2. Ang mga bintana, pintuan, moldings, lahat ng detalye ng building na mayroong linya ay tatamaan niya ng mga lines galing sa left and right vanishing point. Bago pa man tayo mag-drawing ng building, meron na tayong conceptualized form. Meron na tayong konsepto kung ano ang hugis o itsura ng building bago tayo gumawa ng perspective. Ngayon ay lalagyan natin ng detalye ang box type house. Wala pa kasi siyang bintana. Ngayon lagyan natin siya ng mga opening. Ang lahat ng vertical lines, yan ay galing sa triangle which is 90 degrees angle galing sa horizon line. At ang mga lines naman sa right and left side of the building ay nanggaling yan lahat ng mga linya sa vanishing point 1 at vanishing point 2. Ngayon ay meron na tayong mga opening, bintana, canopy. Yung kesame ng canopy ang unahin natin at itong mga darker shades na side ng building. At pagkatapos ay yung mid-tone na shading which is makikita natin dito sa mga bintana. At kung may building man na katabi ay huwag nyo nang i-drawing yan na detalyado kasi mawawala ang subject. Ang subject dyan ay itong naunang building. Kaya kung may building sa likod, huwag nyo nang lagyan ng shade and shadows kasi background building lang yung mga nasa likod ng inyong drawings. Napaka-importante ng shade and shadows in architectural perspective. Without shade and shadow, hindi makumpleto yung forma at hindi siya magmukhang 3-dimensional. Meron pang isang technique dito kung paano gumawa ng shadow sa isang bahay. Ang kanyang source of light ay nasa upper right corner. Ito ay isang 2-point perspective construction. Shortcut lang yan kasi ang shadow ang pinapakita dyan kung paano kinuha o ginawa ang shadow galing sa building or sa house na yan. Okay, so na-layout na natin kung saan ilalagay ang shadow. Ngayon unahin muna ang shade ng building, pati yung poste ng lamp, street lamp ay meron ding shadow yan. Ngayon ay punta naman tayo kung paano i-drawing ang 3-point perspective. Ito ay isang aerial view kasi merong dalawang klaseng aerial perspective. O make that dalawa ang klase ng 3-point perspective. Isa yung aerial, yung ginawa natin ngayon na
makikita mo ang top roof kung yan ay aerial view. Ang aerial view perspective, minsan tinatawag yan na bird's eye perspective. Makikita yung top of the roof. Ang worm perspective naman na 3-point ay hindi makikita yung ibabaw ng roof. So ito'y medyo distorted konti para ma-represent na ito talaga ay bird's eye view or bird's eye perspective na 3-point, 3 vanishing point ang ginagamit. Ang isang vanishing dyan ay nasa baba ng building. Ang dalawa ay nasa upper left hand side, kung saan ang horizon line ay nasa ibabaw ng building. Pag aerial perspective, ang horizon line ay nasa ibabaw yan ng building. Ngayon, pagkatapos niyong i-drawing ang box type ng building, ay lagyan ito ng detalye, mga openings, windows, doors, kanyang mga railings, at yung kanyang glass effect, at mga shades sa mga canopy. Ang kailangan lamang ay alam nyo kung nasaan galing ang source of light, kasi ang light ang nagbibigay ng shading at ng shadow. Without light, there will be no shade and shadows of a building. Kaya tingnan yung maigi guys kung saan niya kinuha ang mga linya. Ang lahat ng mga linya na yan ay nanggaling yan sa vanishing point 1, yung mga tuldok sa taas, at vanishing point 2. Ang vertical lines niyan ay galing sa vanishing point 3 na nasa baba. Ganyan ang paggawa ng 3-point perspective. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe the channel for more informative videos. Thank you so much.